Mga master, magandang balita dahil ngayong araw, December 12, ay opisyal na in-upload sa Official Gazette of the Philippines ang Administrative Order number 12 series of 2023 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong December 7. Ito ay para sa Service Recognition Incentive or SRI para sa taong 2023. At narito po yung conditions. Ito po ay para sa mga personnel ng gobyerno occupying regular, contractual or casual positions. At dapat po still in government service as of November 30. Kapag mayroon din po dapat na at least 4 months of satisfactory service as of November 30, inclusive of services rendered under any alternative work arrangement prescribed by the Civil Service Commission. So, kapag umabot ng 4 months ang serbisyo as of November 30, buo ang makukuha na SRI. Pero kung hindi umabot ng 4 months ang inyong serbisyo as of November 30, ito po yung makakatanggap ng prorated SRI ayon po sa isang proportion na nakapaloob sa administrative order na ito. Ito ay para sa mga hindi umabot ng 4 months in service as of November 30 pero still in service pa naman. So mga newly hired po ito usually. So kapag 3 to 4 months 40%, 2 to 3 months 30%, 1 to 2 months 20%, at kapag less than 1 month or yung mga na-hire na November 30 ay 10% ang makukuhang SRI. So ibig sabihin po nito mga master, ngayong mga nag-resign o nag-retire bago man ang November 30, wala po sila makukuha sa Service Recognition Incentive. Kasi yung requirement dapat nananatili pa sa serbisyo as of November 30. Pero yung mga bagong hire ay mayroong makukuha. No? So ito po yung ratio, percentage ng kanilang matatanggap. So ito po mga master, ang next na move ngayon ay hintayin natin ang ating respective agencies, no, para sa memorandum kung magkano yung makukuhang SRI, kasi nga ang funding source ng SRI 2023 ay katulad po sa nagdaang taon. Manggagaling pa rin ito sa savings ng inyo pong agency. So para po sa mga personal ng DepEd, hintayin po natin yung memorandum from DepEd as to magkano yung makukuha nating SRI and as to paano yung pagtanggap nito. Ito ba ay direct sa payroll account or katulad last year na ibibigay ito bilang cash sa mga empleyado na eligible for the Service Recognition Incentive. Para po sa ibang agencies, siguro ay maglalabas din po ng memo ang inyo pong ahensya at sasabihin kung magkano yung makukuha ninyo base pa rin sa inyo pong available PS allotments ng agency. At kapag kulang po yung available PS allotments ay pwede po yung savings sa MOOE, no, gagamitin po siya subject to the rules on modification and allotments prescribed by the GAA. So kapag kulang naman yung funding source, insufficient itong available na pondo para maibigay ang maximum na 20,000 SRI full amount, ang mga ahensya ng gobyerno ay pwedeng magbigay ng lower but uniform amount, no, para po sa kanyang mga eligible personnel. So posible pa rin po na magkakaroon ng below 20,000 na SRI depende sa available na savings ng atin pong agency. So kaabang-abang ito mga master na pwede po nating abangan ngayon pong 2023 bago po ito matapos. Dagdag pa sa administrative order na ito mga master na ibibigay ang SRI not earlier than December 15. So simula sa Biyernes, yung mga maliliit na ahensya na identified na yung savings nila, pwede na silang mag-release sa SRI. Pero yung mga agencies tulad po ng DepEd na sobrang laki na kailangan pang i-identify ang total savings nationwide ay medyo matagal-tagal din po yun, no? So abangan po natin yung memorandum from our respective agencies as to how much ang matatanggap nating SRI based sa ating savings and as to paano ito ibibigay sa atin
mga eligible personnel ng gobyerno. So dito po natin makikita na talagang mahalaga po na nananatili ka sa serbisyo as of November 30 para eligible at makatanggap pa rin sa Service Recognition Incentive.